Buksan ang aming puso, turuan mong magalak sa bawat pagpupuro, lahat ay makayakan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay nagagalak na magkasama-sama sa pagdiriwang ng banal na misa. Ngayong tayo po ay nasa unang linggo ng panahon ng Kwaresma o ang 40 araw na pag-aayuno bilang paghahanda natin sa pagdiriwang ng pagpapakasakit, kamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ating pakinggan ang paanyaya ni Jesus na ating talikdan ng ating mga kasalanan at sa mabuting balita ay sumampalataya. Sa misang ito ating ipagdasal ang bawat isang naririto sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, mga pilgrims galing sa iba't ibang lugar, kasama na ang mga mananampalataya, lalo't higit ang mga naglilingkod sa parokyang ito ni Santo Padre Pio. Kaisa natin sa pagdiriwang ang mga nakikiisa sa pamamagitan ng Facebook Live, lalo't higit ang mga matatanda, ang mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila. Ipagdasal natin ang mga frontliners sa panahong ito ng pandemya ng COVID-19. Kasama nating ipagdasal ang mga overseas Filipino workers, lalo't higit ang nakikiisa sa pagdiriwang ng banal na misang ito. Ating aaminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo, upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noah at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan na walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Mabuti ang poon at makatarungan. Sa mga sarili, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya'y yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang, ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 80 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag
na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutokso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po'y magsiupo. Sa linggo pong ito, tayo ay nagagalak na magkatipon-tipon sa unang linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kung inyong mapapansin sa mabuting balita ay binanggit na si Jesus ay pumunta sa ilang, sa isang disyerto, at doon ay nagsagawa rin ng kanyang pag-aayuno sa loob ng 40 araw. Napakaganda po na makita ng isang Kristiyano sa panahon ng Kwaresma na siya din ay tumutulad kay Jesus. Tayo ay pumapasok sa ating sariling ilang at sa ating sariling disyerto. Kalimitan po ang larawan ng disyerto ay hindi maganda sapagkat sa disyerto walang buhay, walang tubig, walang pagkaing pwedeng makuha sa mga puno sapagkat walang tumutubong mga puno, walang kabuhay-buhay, walang bumubukal na tubig. Kaya kalimitan ang ilang ay simbolo ng kawalan at ng kalungkutan. Pero sa pananampalataya at paniniwala ng bayang Israel, ang ilang ay hindi simbolo ng kawalan ng buhay. Ang disyerto'y hindi simbolo ng kamatayan o ng kawalan. Ang disyerto ay simbolo ng mga panahong ang bayang Israel ay nagtitiwala ng buong buo sa Diyos. Sapagkat sa ilang, walang pinanghawakang iba
ang bayang Israel, kundi ang Diyos. It was in the desert when the Israelites were so pure in their love for God, pure in their faith in God. Because in the desert, their money is nothing. Their fame and power is nothing. In the desert, only God matters. Tayo po ay pumapasok sa disyerto katulad ni Jesus sa panahong ito ng 40 araw na pag-aayuno natin. Hindi lamang upang gutumin ang sarili natin, hindi lamang para tayo ay maglimos sa kapwa natin, hindi lamang para tayo ay manalangin ng mas mataimtim. Tayo ay pumapasok din sa disyerto natin upang maramdaman natin na ang Diyos muli ang sentro ng buhay natin. In the desert, only God matters. Sana po ay damahin natin itong pagpasok natin sa disyerto upang pagkatapos ng paghahandang ito, may bago tayong diwa at espiritu na nakalaan para sa Diyos. Napakaganda po na yung usapin ng kasalanan na paulit-ulit binabanggit sa mabuting balita ngayon ay wari bagang itinabi sa salitang tipan. If there are two words that kept recurring in the readings for today, it is the word sin, kasalanan, and the word covenant, tipan. Purihin natin ang Diyos sapagkat ang ginawa ng Diyos ay hindi lamang isang kontrata sa tao. Ang ginawa ng Diyos ay isang tipan. Alam po ninyo, hindi mauunawaan ng mundo ang buhay ng mag-asawa ayon sa turo ni Jesus, sapagkat ang alam ng mundo ay kontrata. Samantalang ang kasal ng mag-asawa ay hindi lamang kontrata. Ang kasal ng mag-asawa ay isang tipan. Kung sakali pong katabi ninyo ang inyong asawa, inyo pong sulyapan ng kaunti, yung tunay na asawa, ang ginawa mo sa kanya ay isang tipan. Ang kontrata, kapag ikay sumira sa kontrata, pwede mong pawalang bisa ang kontrata. Ganyan po yung kontrata. Pag ayaw mo na at ayaw na rin ng iyong kasama sa kontrata, pwede mo nang sirain ang kontrata. You can dissolve any form of contract. Kaya huwag kayong magtataka na kung ang tingin sa kasal ay kontrata lamang, pwedeng pumasok sa kaisipan ng tao that marriage as a contract can be dissolved anytime. Kapag kayo ay nagkasundo na mag-asawa na, ayawan na, ay di ayawan na. Kaya sa buong mundo, dadalawang bansa na lamang po ang walang divorce. Kung gusto po ninyong magsiguro na pwede pa kayong kumawala sa inyong papakasalan,
ito pong dalawang bansang ito ang iingatan ninyo na huwag kayong magpapakasal. Saan po ang dalawang bansa na walang divorce magpahanggang ngayon? Una po ay ang bansang Pilipinas. Wala pa hong divorce dito. Kaya kung nagsisiguro kayong gusto nyo pang hiwalayan ang inyong mapapangasawa, ay huwag kayong magpapakasal sa Pilipinas. Walang divorce dito. At ang ikalawang bansa na walang divorce ay ang Vatican, sapagkat ang head ng Vatican ay ang Santo Papa. These are the only two countries without divorce. All the rest in the world, marriage is simply looked upon as a contract which you can dissolve anytime. At tayo pong mga Pilipino ay pilit pinapaniwala na sapagkat wala tayong divorce, ang ating bansa ay hindi developed na bansa, na para bagang ang sukat kapag ang bansa'y maunlad ay kapag pwedeng kumawala sa isang kontratang katulad ng kasal. Mag-iingat po tayo sa ganyang kaisipan. Pero ang kasal ay hindi lamang isang kontrata. Ang kasal ay isang tipan. Marriage is a kind of covenant. Kaya nung kayo'y ikasal, anong pruweba ng inyong kasal? Hindi yung inyong pinirmahan sa marriage contract. Nagiging totoo ang inyong kasal nung kayo'y sumang-ayon na kayo'y magpapakasal sa isa't isa. Ang tawag po natin ay consent. Siguro po'y maaalaala ninyo nung kayo'y tinanong ng pari. Unang tatanungin ang babae, ikaw ba'y sumasang-ayon na maging asawa ang lalaking ito? At ikaw na may sumagot ng opo. Sa iyong pagsagot ng opo, doon nagkakaganapan ang inyong pagiging iisa sa tipan. Bakit? Sapagkat ang pundasyon ng isang tipan ay ang buong buhay ninyo. The foundation of a covenant is the whole life of a person. Ang kanyang isinusugal ay ang buong buhay niya. Ang kanyang ibinibigay, ang kanyang ibinibigkis ay buong buhay niya. Kaya sila'y nagiging iisa. At kapag pilit winasak ang isang tipan, ikamamatay ito ng taong pumipiglas sa tipan. How can you divide something which has become one already, except through death? Ano pong dahilan at pinapaliwanag ko ito? Ang ginawa ng Diyos sa tao'y tipan. Tipan. Ibinigay ng Diyos ang buo niyang sarili para sa tipang ito. At ang kaganapan ng kabuuan ito ng pagbibigay ng sarili si Jesus, na binabanggit ngayon sa ikalawang pagbasa, ang sabi dito, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan. Come to think of it, namatay si Jesus, hindi sapagkat siya'y makasalanan. Namatay siya alang-alang sa mga makasalanan. God did not spare His only Son in order to save us sinners, because God has a covenant. Ang Diyos ay may tipan. At pinipilit ng Diyos na panatilihin ang tipan kung saan ibinigay niya ang buo niyang sarili. Kaya inyong napakinggan, no, doon sa unang pagbasa ngayon,
Ang tao ay nagkasala sa tipan, anong balak ng Diyos? Wawasakin niya ang bayang Israel sa pamamagitan ng baha. At pagkatapos nito, parang Diyos na rin ang nagsisi. Anong sabi ng Diyos? Hindi ko na muling wawasakin ang bayang ito. Bakit? Sapagkat siya'y may tipan. Siya'y may tipan. Isinasaalang-alang palagi ng Diyos ang tipang ito sa kanyang pakikipag-ugnayan sa atin. Anong nangyari sa ating tao? Ito naman ang kasalanan. Yung taong nagpupumiglas na makawala sa tipan, sa pag-aakalang kapag siya'y nakawala sa tipan, ay nagiging ganap at buo ang kanyang kalayaan bilang tao. Siya'y nagpupumiglas, gustong makawala sa tipan, at ang tawag natin dito ay kasalanan. Iniisip lamang natin kapag nagkakasala ay pupunta ako sa impyerno. Yun lamang yung kalimitang iniisip natin. Pero alam po ninyo, kapag yun ang iniisip natin, napakababaw po ng pag-unawa natin sa kasalanan. What a shallow understanding of sin. Ano yung pinakamalalim na naapektuhan ng kasalanan? Ang pinakamalalim na sinisira ng kasalanan ay iyong tipan natin sa Diyos. Yung ugnayan natin sa Diyos. Yung ating ipinangakong relasyon sa Diyos. Yun ang sinisira ng kasalanan. Kaya wag mo lamang ikakatakot na ikay pupunta sa impyerno. Wag lamang yon. Wag lamang yon. Napakababaw noon. Ang iyong isaalang-alang sa kasalanan ay ang nasisirang tipan sa Diyos. Yung nasisirang ugnayan sa Diyos. Yung nawawalang pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay. Hindi sapagkat inagaw ng Diyos ang pag-ibig, kundi sapagkat pinili nating tumalikod sa pag-ibig. Kailanman mga pinakamamahal ay hindi magagawa ng Diyos na tumalikod sa atin. Tayo ang tumatalikod sa Diyos. Pero anong hiwaga yung nakikita natin sa Diyos? Ang hiwagay ito. Ang Diyos pa ang nag-aanyaya sa atin. Magsisi kayo at bumalik sa akin. Repent. Come back to me. Kaya ang Diyos ay parang mangingibig. Alam ko naman hong marami sa inyo ay nakaranas ng magmahal, di po ba? Sino po ang hindi pa nagmamahal dito? Lahat tayo'y nakaranas magmahal. Kapag yung iyong minamahal ay parang lumalayo sa'yo, anong ginagawa mo? Sinasabihan mo ba na bahala ka na sa buhay mo? Hindi. Anong ginagawa ng tunay na nagmamahal? Kapag ang minamahal ay nagpupumiglas ng pag-alis, yung nagmamahal, anong ginagawa? Naghahabol. Sapagkat ang tunay na mangingibig ay naghahabol. Naghahabol. Ito ang Diyos sa atin mga pinakamamahal. Hinahabol tayo ng Diyos. Sinusundan tayo ng Diyos. Sinusundan, inaamo-amo, anak, bumalik ka na. Anak,
magbagong buhay ka na. At alam po ninyo, sa paghahabol ng Diyos sa atin, kung saan siya nakarating, kaya kung inyong pagtatagpuin yung aklat ng Henesis, kung inyong maaalaala, noong ang tao'y magkasala, anong ginawa ng Diyos? Ang kwento ng aklat ng Henesis, ang sabi ng Diyos, lumayas kayo sa paraiso. Pinalayas ng Diyos ang tao sa paraiso dahil sa kanyang pagkakasala. Pinalayas niya. Pero akala ba ninyo'y naging masaya ang Diyos sa pangyayaring yon? Hindi. Hinabol ng Diyos ang tao. At saan nakarating ang Diyos sa paghahabol sa tao? Kaya tayo may Kwaresma. Kaya tayo may Holy Week. Kaya tayo may tinititig ang krus sa harapan. Sapagkat ang narating ng Diyos sa paghahabol sa tao na kanyang iniibig ay ang krus. God was running after man out of His love for him. And because He was running after man, God reached the cross. Ito po'y unang linggo natin, kung saan sisilipin natin itong paghahabol ng Diyos sa tao sa ngalan ng pag-ibig. Pakinggan natin ang mapagmahal na tinig ng Diyos na nag-aanyaya sa atin. Bumalik ka na at maniwala ka sa akin. Ang lahat ay magsisitayo, ating sasariwain ng pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, idulog natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan sa panahong ito ng Kwaresma upang malabanan ng tuksot matupad ang nais ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang ating sasambitin, Amang bukal ng karunungan at lakas, dinggin mo ang aming panalangin. Amang bukal ng karunungan at lakas, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang pagsikapan nilang maitaguyod ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesus sa daan ng krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan at lakas, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa ating bayan, upang sa taong ito ng paggunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan, ay lalo silang maging matatag sa paglaban sa tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan at lakas, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang maitaguyod nila ng buong tapang ang paglaban sa pagiging makasarili sa gitna ng COVID-19 pandemic at nang maitaguyod nila ang kalusugang pinapangarap ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon.
Amang bukal ng karunungan at lakas, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong malaki ang pagpapahalaga sa yaman at kapangyarihan, upang matanto nila ang daan ng krus na tigmak ng hirap ang siyang magdudulot ng paghahari ng Diyos sa ating daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan at lakas, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang maging mabunga ang kwaresmang ito para sa atin sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesus sa daan ng krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng karunungan at lakas, dinggin mo ang aming panalangin. Ating ipagdasal ang bawat isa sa atin, lalo tigit ang bawat Pilipino na muling haharap sa isang bagyo. Naway ingatan tayo ng Panginoong Diyos at palaging alagaan, nawa tayo ay proteksyonan ng Kanyang pagmamahal. Ama naming bukal ng karunungan at lakas, isugo mo sa amin ang iyong banal na spirito upang maunawaan namin ang iyong kalooban at talikdan ang lahat ng tuksong maglalayo sa amin sa daan ng krus na siyang tinahak ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Ang lahat po'y magsitayo. Nagawa kong pagsuwa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas. Magpapalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po'y magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edias, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang igagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen. Hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Amen. Isa lang alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos may patong katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ang kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Saan kami tutungo? Kaming makasalanan. Saan kami susulong? Dahas laging kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang mantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupi sa akim na umiiral? Sa sino man sa Diyos mula, katarong ay nagtutulungan. Kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin. Sa pakikihamon, lagi naming gamitin. Karas ay pipiitin, kamali ay tutuwirin. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tuwing dakong dapit hapon, minamasdan kong lagi ang paglubog ng araw, hudyat ng takip sining. Kanya na
Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay, ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga nasa kanilang tahanan na hindi nakatanggap ng komunyon sa parang sakramental, ating pong dadasalin ang panalangin sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at inanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Naiyakap kita na parabang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapagaliw ng aming kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung anong kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo, na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos, upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Tahimik na hilingin ng mga pansariling kahilingan. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasama ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tuwing Sabado ay may healing mass at healing liturgy sa ganap na ikasiyam ng umaga. Ang ating pong parokya at pambansang dambana ay naglulunsad ng Scholar ni Pio para sa mga nagnanais tumulong sa programang ito sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa may pamisahan o sa opisina ng ating parokya. Ating isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po iikot ang pari upang magwisik ng holy water. Mula sa altar ay dadasalin ang prayer of blessing at ang pagwiwisik ng holy water. Pakihawakan po lahat ng mga kasangkapan sa panalangin na gusto po niyong pabindisyonan. Kasama na po yung iba pang mga kagamitan, katulad ng inyong mga bags, lahat ng laman nito, mga passports, application letters, mga gagamitin sa examinations. Kasama na po yung mga pictures ng mga mahal niyo sa buhay na may karamdaman o naghihingalo sa mga sandaling ito
na inyong itinataas sa Diyos. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, lalo't higit ni Santo Padre Pio. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mag-iingat po kayo pag uwi ninyo. Sino man